Iniimbitahan ko na rin po. Gusto niya, dito na po tayo sa gitna para pag-umpisa tayo sa programa na araw ng Pizza Pag-Rugby ng ating mga kasamahan sa Barangay Bagong Ilog. Of course, iniimbitahan na rin po natin ang presidente ng PIPP WTA ng Barangay Bagong Ilog, Mr. Carl Rabano. Nasa po si Sir Carl. And of course, ang presidente ng PIPP WTA ng AKAP, Mr. Orlando Torraso. Yan, Daddy. We'd like to acknowledge ang mga pagdating dito ng ating treasurer ng Barangay Bagong Ilog, Pref Ian Mandana. Okay, maraming salamat po, Kapitan Bing Abis, at ngayon, Miss Weekend. Magsimula na po tayo. Kung paano, magsitayo na po tayo lahat para po sa ating opening prayer na pamumunuan ni Sir Glenn Pabro. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito at kami po ay muling kapipon-tipon. Inihiling ko po na bigyan ito ng malusog ng pangangatawa ang bawat isa sa amin. Naway, mawawaan po namin ang lahat ng aming tatalakayin sa pagtitipon na ito. Kayo na po ang bahala, protektahan niyo po kami at ilayunin niyo po sa anumang maramdaman. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Maraming salamat po sa biyaya ng buhay. Amen. Siyempre, para sa ating pagbunan sa pananalita, tawagin na po natin ang Chairman Committee ng Gender and Development. Palakpakan po natin ang ama ng Barangay Bagong Ilog, Kapitan Ferdinand B. Abis. Ayan. Magandang hapon po sa lahat, sa ating kaibigan. Sa ating pong kaibigan, Councilor Simon, Councilor Kiko Rusca, sa ating dalawang Pangulo ng PWD, sa ating bisita, kay Co-Chairman Arvin. Alam niyo, ako po ay ka-associate namin, ako ay parte ng PWD. Dahil ako po ay isang stroke patient. Totoo yan. Noong ako po ay na-stroke noong March last year, akala mo wala ng pag-asa. Akala ko sana lahat. May mga darasan na sana, huwag nang bumalik yan, mahina na yan, mamamatay na yan. Ganun po talaga ang naranasan ko. May mga basa din po ako. May kumitin siya, sabi sa akin, sana huwag nang buwan yan, mahina na yan, mamamatay na yan. Pero sa tulong po bawat isa, sa panlangin po bawat isa, lumakas po sa namin at naging isang Bagong Ilog. Amen! Masipit, kayo po ay maging bansanan. Kayo po huwag pihiyan dahil meron po kayong karapatan na maging parte ng ating komunidad. Kayong lahat ay parte ng ating komunidad, kaya huwag mo kayo maghiyak. Ang inyong kapitan ay PWD, di ba? Pero hindi ako nahihiya. Tumatay po ako sa aking sarili para ipagyabang sa Bagong Ilog na kaya natin to, kaya natin lahat. Ang PWD ay may puwang sa ating pamayanan ginagalawan. Lahat po tayo ang puwang. Kaya sana isang hapon sa bawat isa, kahit anong kapasalan meron ka pa, hindi mo kailangan kaya. Magandang hapon. Maraming sa inyo lahat, hello! Hello! Hi! Yan, unang-una po ang aking taus-puso, pasasalamat po sa inyong lahat. Sa pagtugon niyo po sa paanyaya ng Barangay Council ng Bagong Ilog, sa pamumula po ng ating puting Kapitan Ferdinand Bing Abis. Alam niyo po, nung naging kagawad ako,
ang sabi po ni Captain Aris, hawakan mo ang Gender and Development Committee. Tinanong ko yung sarili ko, ano ang gagawin ko sa Gender and Development Committee bago sa pagdinig ko? Naisip ko kaagad ang iba't ibang sektor ng ating barangay. Unang-una na po, ang persons with disabilities. Kasi po, meron po ako pamangkin na miyembro po ninyo. Iniisip ko po lagi, ano na ang susunod sa pamangkin ko dahil nandyan po sa kalagayan na yan. Pero sinabi ko sa sarili ko, hindi siya titigil, kailangan lumaban siya sa laban ng buhay. At yan po ang pinaniniwalaan ko sa lahat po ng miyembro ng PWD. Iba-iba naman po ang inyong sitwasyon, pero alam ko po, kapantay po namin kayo pagdating sa karapatan pangtao, karapatan sa edukasyon, karapatan sa kalusugan, at karapatang irespeto ng kapwa-tao. Kaya po, naisipan po ng Barangay Council ng Bagong Ilog sa tulong ng ating Kapitan Bing Abi na bigyan po kayo ng isang araw ng pagpapahalaga. Ito po dapat ay naganap noong July 27. Pero po dahil nagkaroon po ng sakuna ng isang bagyo, Typhoon Karina, ang inyong pong dalawang presidente, si Pres Carl at si Pres Tuason ay nakipag-ugnayan sa barangay para po i-reschedule ang araw na ito. Kaya po natutuwa ang Barangay Council dahil patuloy niyo pong sinusuportahan ang aming panawagan. Nagpapasalamat din po ang Barangay Council sa mga kapwa po kagawad dahil patuloy po silang naniniwala sa mga proyekto ng Gender and Development. Ganoon din po sa aming dalawang butining bisita, Consi Simon at Consi Kiko. Maraming salamat po sa patuloy ng suporta sa mga proyekto ng Gender and Development. At sa amin pong bisita mula po sa opisina ng Sidaw, maraming salamat po. At sa inyo pong mga miyembro ng PWD, alam ko po na ipaglalaban nyo ang inyong karapatan. Kaya kung ano man ang inyong kapansanan, kayo po ay kasama at kaagapay dahil walang maiiwan, lahat pantay-pantay sa Gender and Development. Maraming salamat po. Kami daw, at nandyan din po ang ating si Sir Carl at si Sir Orlando po ng ating Bagong Ilog PWD. At syempre po, unang-una pangalawa po, kayo po lahat ay binabati ko rin po ng magandang tanghali po sa ating lahat. Alam niyo po, napakaganda po itong programang ito. No? Since nung nakaraang termino ko po bilang SK po, ako po ay sumusuporta po sa ating mga CWD. So, gusto ko pong gawin tong programa na to nung ako po ay nakaupo. Ni-raise po namin Kagawad Arvin sa Kapitan, sa Barangay Council. Ngayon po, nandito na po tayong lahat na kahit maliit po na programa ay nabibigyan pansin po ang lahat po ng PWD ng ating barangay. Kaya, palakpakan naman po natin ang ating Barangay Council. No? Siyempre po, po natin magpapasalamat din po sa ating mga sponsors po. Nandyan po yung mga non-government organization. Nandyan din po yung mga maintenance natin na walang sawang tumutulong at sumusuporta po sa Bagong Ilog Barangay Council. Yun na po, sana po mag-enjoy po tayong lahat ngayon. Mamaya po may mga parapol po na handog po ang Barangay Council. Maraming salamat po sa magandang tanghali po sa ating lahat. Maraming salamat. Maraming salamat Patrick Singh. Alam mo, isang pagbati lang talaga ang nais ko ipapon sa ating chairman, kay Captain Abis, of course, ating kaibigan kay Kagawad Arvin Banaag na consistent sa pag-remind sa amin lahat kasama ni Consi Kiko na huwag niyo po kakalimutan ng sektor ng PWD, lalong-lalo na po dito sa Bagong Ilog. Kagawad, maraming salamat sa patuloy ng pag-aalala sa amin. At syempre kay Kagawad Yam o kay Kagawad, maraming salamat din sa gabay, lalong-lalo sa sektor ng education, sa ating mga guests, sa City Tao, of course kay Sir Orlando
Alonso at kay Sir Carl. Siguro isang quick update lang ng mga trabaho natin bilang konsehal sa lungsod ng Pasig. So tayo, bagaman hindi naman tayo parte ng committee ng PWD or CSWD sa lungsod ng Pasig, kami naman bawat isang konsehal, meron naman kaming karapatan na mag-file ng kahit anong panukala ordinansa o resolusyon kahit po walang kinalaman sa hinahawakan namin committee. So tayo, siyempre meron din tayong mga kamag-anak, meron din tayong mga kakilalang PWD. Una nilang nasabi sa akin noong mga first few months ko, Simon, alam ko hindi ka part ng committee on PWD, pero bilang isang mambabatas ng lungsod ng Pasig, ano yung pwede mo maitulong sa amin? So syempre tayo, hindi naman talaga tayo full-on expert dito. So minabutin natin magtanong sa iba't ibang sektor, sa iba't ibang barangay. At yung isa natin na-discover dito, noong 2019, Councilor pa doon si Kapitan Avis, merong pinush si Mayor Vico Soto na ordinance na siyang pinirmahan din ni Kapitan Bing Avis. Ito po yung pagbibigay ng 1,500 pesos yearly sa lahat po ng PWD sa lungsod ng Pasig. Hindi lang po sa Barangay Bagong Ilog. Kaya Kap, nakita ko po yung resolusyon na yun. Kasama niyo po dun si Mayor Vico. Salamat po sa pagpirma ng resolusyon na yun sa taong 2019. So, nakita natin maganda yung programa, tapos successful naman yung implementation, kaya ano po yung sunod-sunod natin ginawa. Tayo kasi kung merong ginagawa ng maganda yung punong executive natin, gusto natin i-institutionalize natin itong mga programa. Kaya tayo, nag-file tayo ng ordinance kung saan itong 1,500 permanent na po. So kahit na mag-iba po yung mga konsehal, kahit po mag-iba na yung mayor, hindi na siya basta-basta matatanggal kasi na-convert na po natin ito into an ordinance. So, yun. Kahit hindi po tayo part ng committee ng PWD, naisip natin siguro isa sa mga magandang pwede natin gawin is yung mga nagawa na ni Mayor Vico Soto, pagtibayan na lang natin para kahit na wala na po kami dito sa panunungkulan, patuloy na rin po siya. At syempre, kung meron pong pagkakataon para ma-increase itong 1.5, bakit naman po hindi? Nais ko lang din po i-share sa inyo na yung original na final natin is an increase to 2,000 pesos. Kaso lang, pagdating po sa committee hearing, in-advise po tayo na hindi muna kakayanin ng budget. Pero at least, nabuksan na rin ang usapin ng potential increase and hopefully in the near future, habang pataas ng pataas yung kolekta ng lungsod ng Pasig. Magandang hapon po sa ating lahat. Thank you Tony for that wonderful introduction po. Kay Cap, sa buong council, sa mga fellow public servants natin, and of course, my fellow city councilor, si Simon, and extra bati ko po ang chairman at vice chairman, siyempre, ng GAD natin dito sa Bagong Ilog, si Cap Bing, at saka si Consi Arms, then si Bembol, hi Bems, kita sa tayo pa dyan. Ayan, saka si Consi alam niyo po, minsan ang hinaing ng mga pamilya may PWD o mga PWD, minsan hindi naiintindihan ng mga gumagawa ng batas, ng mga, sabihin natin, mga nagpapatupad ng mga programa para sa PWD, mga pinagdadaanan ng mga families may PWD. Ako personally, alam ko po, dahil lumaki po ako sa tahanan na kasama ko yung kapatid ng dad ko, si Tito Monsing ko. May kita niyo minsan yung video, kasama ko siya lagi. Growing up, si Tito Monsing kasi nung pinanganak siya, he was born healthy. Pinanganak siya na masigla, kaso tinamaan siya na meningitis. So at a very young age na disabled siya, physically bound na siya sa wheelchair buong buhay niya. Naapektuhan din yung motor skills niya at saka yung speech din niya. Hindi siya nakakapagsalita na he can make sounds
lang po, kaya na lang gumawa ng mga tunog. Pero dahil nga lumaki ako kasama niya, nagkakaintindihan kami lagi. Ako pa nga yung translator minsan ng tagapangalaga niya. Hindi mo naiintindihan si Tito Molchik. Tapos mag-uusap kami ni Tito Molchik. Tapos ako mag-explain sa kanya. So alam mo po, yung pakiramdam ng isang pamilya na may kasamang PWD sa bahay. At gaya nga nabanggit ni Consi Simon, patuloy po namin hinahanapan pa ng mga mas magagandang programang maibibigay po sa inyo. Yung magagawa namin bilang mga tagapaglikha ng mga batas, mga ordinansa at resolusyon na mas makakapagpabuti pa po ng mga programa at servisyo para sa inyo po. Siguro po ang isang magandang pwede din natin gawin, instead po, siguro na pagmatagalan natin kinikilala yung kapansanan ng isang PWD. Siguro isang magandang approach din po gumawa tayo ng mga programa na kumikilala naman sa mga lakas ng mga PWD. Siguro it's about time na we seek yung mga strengths ng individual PWDs natin dito at yung po yung palakasin natin through programs that will showcase, that will enhance yung kanilang kakayanan para sa gayon naman po maramdaman nila na talagang parte sila ng ating komunidad. At yun din naman po patuloy namin ginagawa sa Luzon, sa leadership ni Mayor Vico, ni Vice Toto at ni Kong Roman. Mabigyan pa mo ng mga programang matitibay at malalakas. Nang sa gayon hindi na po tayo laging sabihin na natin hindi tayo charity-based, kundi driven tayo by acknowledging yung mga strengths ng ating PWD at yung kakayanan nila mag-contribute dito sa ating lungsod. Kaya kami naman po, again sa 11 Sanggunian, asahan niyo po, lagi nakasupport. Hindi lang po sa mga programang gaya nito. Ako, promise po kay Camping talaga, full support, 101% support po ako dito sa inyo sa Bagong Ilog. Love na love ko po itong barangay nito. At nakikita ko po kung gaano ka-close at very tight yung community nyo. Pangalagaan niyo po itong samahan na meron kayo. Kakaiba din po ang inyong samahan sa Bagong Ilog. At asahan niyo po lagi na nandito lang kami. Kasama ni Vice Todos, ni Mayor Vico at ni Kong Roman na handang tumulong sa abot na aming mga kaya para mas mapalakas pa natin ang inyong sektor. With that, God bless po sa ating lahat. Magandang umaga po. And another acknowledgement lang po bago magtapos. Good job and God bless din po dun sa mga nag-aalaga sa mga PWDs natin. Alam ko po yung sakripisyong pinibigay nyo. Alam ko po yung ginagawa nyo para po mangalaga sa inyong mga PWDs. Kaya po, saludo po ako sa inyo. Ingat po kayo lagi. So, good afternoon po lahat sa mga PWD members dito ng Bagong Ilog. And thank you po for giving us the opportunity in celebrating a special day para sa PWD Day. With our Councilor si Arvin Balaag. Thank you po. Bagong Ilog Council. And City Council po, si Simon Santoco, si Kiko Lucia, thank you po. And thank you din po sa mga barangay councils natin dito. Thank you din po sa tulong nyo. So, maraming salamat po for dropping by. And gusto ko rin pala pasalamatan yung mga officers ko na napaka-sipag. Most especially si Ariel Pellegrino, yung Vice President natin sa Bagong Ilog PWD. So, pinipilit po namin na talagang ibaba lahat ng mga project na meron ang Pidaw na binibigay. And yung mga events rin na inaano namin every year ng mga officers. So, hopefully, fulfill po natin yung lahat. And patungkol naman sa mga renewal at sa mga applications sa PWD, huwag po kayong mahiyanap lumapit sa barangay. Ano doon po yung barangay natin, Pidaw coordinator natin na si Ariel. So, bawat barangay po ng Pasig, meron pong Pidaw coordinator po nilagay ang taga-Pidaw doon. Kaya lumapit na po kayo. Okay? So, sana po in the near future, in the coming months, attend pa rin po kayo sa mga events natin. Kasi we're planning on celebrating yung anniversary ng Bagong Ilog PWD this coming October po. So, let's celebrate. I think it's gonna be the 9th year or 10th year natin. So, ang founder po natin, walang iba po si Captain Abis.
for yung Barangay Bagong Ilaw PWD. Okay, so maraming salamat po and enjoy. Maraming salamat po, Sir Carl, ang presidente po ng BIPPWDA ng Barangay Bagong Ilaw. At para bumati po sa inyo lahat, Barangay Bagong Ilaw, ng July, ito po gaganapin na po natin ang araw po ng PWD. Kaya palakpakan po natin ang Barangay Council sa pamamagitan ni Kapitan Bing Abis. And of course, ito na po ang ating programa na ito po para bumati po sa inyo lahat. Ang presidente po ng IPWDI, ang PWD ng Barangay Bagong Ilaw. Palakpakan po natin, Mr. Orlando Tulaso. Magandang hapon po sa inyo. Kami po natutuwa at nagkakapunod po ng PWD ngayon. No? Kasi nahati tayo sa dalawa. Pero dahil po sa pagmamahal at sa pagsisigap ng ating kapitan, tayo po ay pinagbuklod. At kami po yung unang nagpapasalamat sa Panginoon Diyos, sa ating kapitan, sa Barangay Council, at sa lahat ng miyembro ng PWD. Narito po kami bilang nagmamahal sa inyong leader, bilang nagmamahal sa inyong namumuno, na aakapin namin kayo tungo sa inyong pong kabutihan para po sa inklusyon ng PWD sa barangay community. Especially po doon sa medical assistance po na kinikater ng amin pong samahan na mabigyan po ng tulong ating pong mga PWD may kaparsanan. Ito po ang nilalagad natin sa ating Senado at sa ating pong mga sponsor. At kung kayo po may mga pangangailangan medical, ay lumapit na po kayo sa AKAP PWD Bagong Ilaw Regional at sa barangay PWD Bagong Ilaw at kayo po itutulungan. Enlist nyo lang po yung pangalan doon at bibigyan po kayo ng karagdagang tulong. At kung ano po ang nagiging problema sa inyo pong health, ipagbigay lang alam na po sa amin at kami po, kasama po ng Akaison ay tutulong sa inyo at susuporta sa pamamagitan po ng ating magiting na kapitan, Bing Abis at konseho at ang aming po kasamang presidente Carl Sabalo. Pati na po ang ating opisyalis ng barangay, pati po ang ating city council, Igorusya and Simon Romulo Santoro. Pati po ang ating nag-awad sa Banaag at maraming salamat po sa inyo. At patuloy po natin pagbigisin ang ating pong mga puso para po sa ating sa ating pong mga PWD. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Sir Orlando Tulaso. At syempre, Maraming salamat po sa ating mga bisita at sa ating mga opisyalis ng PWD na nagkakaisa, nasisipag at talagang walang sawang pag-alalay sa ating mga PWD. Magandang hapon po at mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat po. maraming salamat po. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Alam nyo, nung nakita ko yung inyong backdrop at nakita ko na ito ay project ng Committee on Gender and Development, tuwan-tuwa po ako. Kasi po, ako po ay focal person ng Persons with Disability Affairs Office for Gender and Development. At sinupuri ko po ang inyong barangay na magkaroon ng ganitong pagtitipon, kasiyahan na
disability. Sa lahat po ng aspeto ng mga programa. Okay? Pasensya na po kayo, wala po si Ma'am Helen dito. Yun po pidawin namin. Alam niyo po ba kung bakit? Siyempre, hindi niyo alam, di ba? Tinatapos niya po ang mga programs na ibababa namin para sa mga persons with disability. At alam niyo po ba kung ano yung mga programang yon? Yun po ay ang CSO budget. Nagbibigay po ang PIDAW ng CSO budget para sa mga organizations na accredited po ng ating LGU para sa mga persons with disability. Ito po ay pinirmahan, syempre, ng ating council. Kaya, napakalaking tulong po na itong mga konsehal natin ng bayan, sayang wala na po si Consi Simon, kasi po ang draft po ng, or ang tinatawag po natin PWD code, yun po yung mga karapatan, benepisyo ng mga persons with disability. Sa pagkakaalam ko ay nasa final draft na po ni Consi Simon. Hindi po kasi maibibigay ang mga ganitong programa kung hindi po pipirmahan ng ating mga konsehal. Hindi rin po tumuusan kung hindi rin po mapipirmahan ng ating vice mayor at ng mayor. Kasi po, sila po yung approving officers. Napakaganda po na naglaan ng budget ang PIDAW para sa mga organizations para po kayo mismo sa inyong barangay ay magkaroon po kayo ng mga programa na tutuon sa pangangailangan ng mga persons with disability na members nyo. Ganun din po, bukod doon, meron pa po tayong ibang programs sa Persons with Disability Affairs Office. Ano-ano po yun? Bukod sa pagbibigay ng ID. Ito po pala, paglilinaw lang po. Lahat po ng may disability ay may karapatan na kumuha ng PWD ID or ng disability ID. Regardless po kung yan po ay bata, matanda, ibig sabihin senior citizen, babae, lalaki, bakla, boy, wala pong sinisino, basta po kayo ay isang persons with disability, kayo po ay aaprubahan. Sino po ba ang hindi naaaprubahan? Yun po walang disability. As long na merong disability, kayo po ay aprobado. Ngayon, sinabi ko po kanina na ang persons with disability po, pwede senior. Pwede silang kumuha ng ID as long na may disability. Kaya lang po, hindi nyo po pwedeng gamitin ang ID ng sabay sa drugstore at sa iba pang mga establishment. Dapat po isa lang. It's either yung persons with disability ID nyo o yung senior citizen ID nyo. Ganun din po, pagdating po sa benepisyo na nanggagaling sa Persons with Disability Affairs